Opisyal nang sinimula ng NBA at FIBA ang mga hakbang para sa pagbuo ng isang bagong professional men's basketball league sa Europa. Matapos kumpirmahing bubuksan na nito ang usapan sa mga kupunan at potential na ownership groups. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Kumpirmado ng NBA ngayong Martes na sisimulan na nitong kausapin ang mga kupunan at ownership groups para sa isang bagong professional men's basketball league sa Europa na ilulunsad sa pakikipagtulungan ng FIBA. Ayon sa NBA, ang planong liga ay magkakaroon ng mga permanenteng kupunan at karagdagang pwesto na maaaring makuha sa pamamagitan ng taunang qualification system. Ang mga club mula FIBA-affiliated domestic league sa buong Europa ay maaaring makapasok sa bagong liga sa pamamagitan ng Basketball Champions League o isang end-of-year tournament. Sinabi rin ng liga na ang schedule ng kompetisyon ay idedesenyo upang hindi sumabay sa mga lokal at international na liga upang matiyak na magampanan ng mga manlalaro ang lahat ng kanilang obligasyon sa loob ng isang season. Batay sa ulat ng CNBC, maaaring lumampas sa $1 bilyong ang valuation ng bawat permanenteng prangkisa. Iniulat din na ang mga banker mula sa JP Morgan at Rain Group ay nakipagpulong na sa mahigit 70 potensyal na mamumuhunan. Ipinahayag ni NBA Commissioner Adam Silver na pinagtibay ng mga naging pag-uusap sa iba't ibang sektor sa Europa ang paniniwala ng liga na may malaking oportunidad sa pagbuo ng isang bagong liga sa kontinente. Ayon pa sa kanya, inaasahan ng NBA kasama ang FIBA na makipag-ugnayan sa mga club at ownership groups na may parehong pananaw para sa kinabukasan ng basketball sa Europa. Noong Marso, unang inanunsyo ng NBA at FIBA ang kanilang plano na pag-aralan ang pagbuo ng nasabing liga. Kasama sa pinakahuling anunsyo ang pangakong susuportahan ang pag-unlad ng European basketball mula sa profesional, academic hanggang sa grassroots level. Ayon kay FIBA Secretary General Andreas Saglis, mahalagang balita ito para sa komunidad ng basketball sa Europa. Aniya, iginagalang ng format ng liga ang European sports model dahil nagbibigay umano ito ng patas na landas para sa mga ambisyosong club na umabante sa pinakamataas na antas ng paglalaro. Dagdag pa niya, inaasahang mapapabuti ng proyektong ito ang sustainability ng buong basketball ecosystem sa Europa, kabilang ang mga manlalaro, club, liga at national federations na nagdudulot din ng benepisyo sa mga tagahanga. Sinabi ng NBA na inaasahang maglalabas pa sila ng karagdagang detalye sa mga susunod na buwan. Ayon naman sa NCBC, target ng liga na tumanggap ng non-bidding ownership bids sa Enero at magsagawa ng botohan para sa formal na pag-aproba ng liga sa Board of Governors meeting sa Marso. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.